Hello mga kasari, kabarangay at ka-Mary Mart. For today's video, gusto ko lang i-share especially sa aking mga ka-Super MM itong strategy na naisip ko kung paano maibalance ang pagbenta ng bigas at groceries. Nga lang, required mag-order ng grocery items worth 10K bago kami makapag-avail ng 1 sack of rice or 50 kilos na nagkakahalaga ng 1,000 pesos lang. Kaya naman, very challenging para sa akin kung paano ko ibibenta ang worth 10K na groceries para makapag-avail ako ng isang sakong bigas. Especially, hindi po ako wholesaler. Madam Tats, bakit hindi ka mag-wholesaler para mabilis mong maibenta ang mga groceries mo? Iba-iba po kasi tayo ng senaryo bawat tindahan. Sa katulad ko na nasa iskinita or looban ng pwesto ko at sa labas halos lahat wholesaler na. Kaya naman karamihan sa mga suki ko mas prepared ang mga paninda na retail. Kaya naman I have to go for what my customers needs. Although, may mga items naman ako na wholesale price. Katulad ng mga kape at sabon na naka-per-tie, mas mabenta pa rin sa akin yung per piece. Like what I said before, yun ang budget or preferred ng mga customers ko. Balik tayo sa bigas. Ito kasing bigas ni Mary Mart talagang quality. Kaya naman ang mga nakabili at nakatikim hinahanap-hanap at talagang binabalik-balikan. Kaya masasabi ko na naging in demand sa tindahan ko. Sa katunayan yung 50 kilos isang araw lang, kulang pa. Kaya pinagana ko ang aking mga brain cells kung paano ko madidispose ang mga grocery ko ng mabilis. Nang sa ganon, maka-order din ako ng madaming bigas kay Mary Mart. At ito na nga yung strategy na sinasabi ko. Shout out sa JNY Shop kung saan ko na-order itong DIY letterboard na super useful at very man-friendly gamitin. Kaya kung kailangan nyo din ito, andyan yung link sa comment section at mag-checkout na din kayo. At eto na nga, mula sa J&J Store, gumawa ako ng special promo na rice 40 pesos per kilo when you purchase or buy groceries worth 100 pesos. Noong una kasi, binibenta ko ang bigas ng 45 per kilo. At yun nga, dinumog kasi nga sa akin lang daw sila nakakabili ng bigas worth 45 pesos per kilo na masarap at maganda pa. Kaya kulang ang isang sako sa isang araw kahit na limitado lang ang pagbili nila na maximum of 5 kilo lang per person. Ganyan karami ang kapitbahay ko na araw-araw bumibili ng bigas per kilo. Kaya sa sobrang bilis maubos ng bigas, yung groceries na pag-iwanan. Paano naman ako makaka-order ulit ng bigas kung nakatambak pa ang grocery ko? Kaya naisip ko ito. At kung hindi naman sila mag-a-avail ng promo, 50 pesos per kilo ko ito binibenta. Mura pa din para sa kanila kasi sa labas yung tig 50 kilos daw halos hindi pa makain. Kung bakit ganito ang naisip kong promo? Kasi kung i-divide mo ang 10,000 worth of groceries sa 50, which is 50 kilos ang meron sa isang sako, 200 pesos. Kaya ginawa ko lang na 100 pesos per transaction para ma-avail nila ang 40 pesos per kilo na bigas. Sa ganitong paraan, may tubo pa din naman. At the same time, bibilis din ang pag-dispose ng grocery. At alam nyo ba na effective ang strategy na ito? Kasi nung sinimulan ko ito, after ko ma-receive yung deliver ko last August 28 na 4 transactions, kaya meron akong 4 sacks din ng bigas. Yun nga lang, hindi ko agad nasimulan kasi it took 1 day siguro bago ko napagtanto ang strategy na ito. Kaya August 31 ko na nasimulan. At alam nyo ba na mula sa 12 to 16K daily sales ko pag weekdays, pumalo ng 21K nang dahil sa strategy na ito. At ngayon yung 4 sacks ko may natitira pang 1.5 sack, meron na ako uling budget para makapag-place ng order kay Mary Mart para magkaroon ako uli ng bigas na maibibenta.